Si Kuma ay nakarating na sa Marijua. Ang mga guards ay sinubukan pigilan si Kuma. Pero ginamit ni Kuma ang teknik niya na Urso Shock para ma-wipe out ang mga guards na umarang sa kanya. At sa atake na to ni Kuma ay nasugatan din ang ibang Celestial Dragons. Si Akainu ay dumating kung nasaan si Kuma. At tinanong ni Akainu si Kuma kung ano ang ginagawa nito sa Marijua. Iniisip ni Akainu kung paano nangyari na ang mindless robot na si Kuma ay bigla na lang lumusob sa ulilan. Sunod ay nilabanan na ni Akainu si Kuma. Tinunaw ni Akainu ang parte ng mukha ni Kuma gamit ang teknik na Meigu na parehas na atake na ginamit niya kay Whitebeard noon. Si Kuma naman ay hindi man lang sinangga ang atake at tuloy lang tumakbo hanggang mawala na to sa paningin ni Akainu. Dahil dito ang mga Celestial Dragons ay sinisi si Akainu dahil hindi man lang nito na-capture si Kuma. Ang mga Celestial Dragons ay mayroon na lamang counting food reserve sa Marijua. Sunod ay may counting flashback si Akainu. Ito ay ang continuation na pangyayari na pinakita sa chapter 595. Sinabi ni Akainu kay Bonnie na ang mga modification na ginawa sa katawan ni Kuma ay sariling desisyon mismo ni Kuma. Pinakita naglalaban na si Kizaru at si Luffy. Si Luffy ay ginamit ang 4th Gear Snake Man form niya laban kay Kizaru at ipapakita ang labanan nila sa ilang panel ng chapter. Si Kizaru ay mayroong parehong light ang mga kamay habang sinasangga niya ang atake ni Luffy at parehas silang gumagamit ng armament haki sa bawat atake. Sinabi ni Kizaru na naging mahirap ng kalaban si Luffy ngayon at ito din ang ine-expect niya sa taong tumalo kay Kaido. Sunod ay lumipad si Kizaru palayo para i-charge niya ang susunod niyang atake. Sinabi ni Kizaru na speed is power sa labanan. Sunod ay lumipad ng pabalik si Kizaru at sinipa nito ng napakalakas si Luffy na naka-Snake Man form. Dahil dito ay tumalsik si Luffy papunta sa Vega 401 na naging dahilan para mawasak ang robot. Dito ay may papakita din na counting flashback kung saan pinakita ni Vegapunk kay Kizaru ang Vega Force 01. Sunod ay pinakita na hindi na damage ang Thousand Sunny nabuhat ng Vega Force bago ito nawasak dahil nagland ang Thousand Sunny sa bouncy na Island Clouds. Sunod ay biglang inatake naman ni Bonnie si Kizaru. Sinabi ni Kizaru na malaki na ngayon si Bonnie at nakiusap si Kizaru na huwag siyang pilitin ni Bonnie na saktan niya din to dahil ayaw ni Kizaru na madagdagan ang mga kakilala niya na kailangan niyang saktan habang ginagawa niya ang misyon na to. Pero sunod ay sinipa ni Kizaru si Bonnie na naging dahilan para tumalsik si Bonnie hanggang tumama si Bonnie sa barrier ng Egghead. Pagkatapos ay biglang nag-warp si Kizaru papunta sa gitna ng control room sa Labo Face at sumulpot si Kizaru sa tabi mismo ni Vegapunk. Sa huling double page ng chapter ay pinakita ang higanting si Luffy na naka-Gear 5 na nag-appear sa taas ng control room na may butas ang ceiling. Sunod ay kinuha ni Luffy gamit ang giant niyang kamay si Kizaru. Sila Vegapunk, Nami, Usopp, Atlas at Edison ay sobrang nasyak sa nakita nila na pinakitang lumuwa ang mga mata nito. Pero si Kizaru naman ay normal lang ang itsura. Sa huling part ng chapter ay pinakita ang ancient robot na nasa Egghead na biglang umilaw ang mga mata. Noong narinig nito ang Drum of Liberation heartbeat ni Luffy. Sobrang saya ng heartbeat ni Luffy sa kanyang Gear 5 dahil walang break next week. Kung bago kayo dito sa aming channel, please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. Sama nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.